Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa magandang umaga na ito na patuloy na pinagkaloob mo sa amin upang kami sama-samang magpuri, magpasalamat sa umagang ito, Panginoon. Sa oras na ito, ako nagagamitin mo, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, ang sapat na lakas ng loob, Panginoon, upang mapaliwanag ko, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Kaya hinihiling po namin ang gabay at patnubay mo ay igawad mo sa amin sa umagang ito. Purihin po natin ang ating Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige po, lahat po ay makakaupo. Pwede pong pumasok na po yung mga nasa labas. Dito po marami pong bakante. Kaya ustong-gusto po tayo. Isa pong magandang umaga po sa inyong lahat. Gising na po ba lahat? Sige po, isa pong mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Yes, Lord. Kaya mabuti po ang ating Diyos sapagkat linggo na naman po ngayon. Ngayon po ay huling linggo na po ng buwan na po ng January. Tama po ba? Kaya sa susunod pong linggo, February na, di ba? Kaya napakabilis po ng panahon. Tunay nga po na nung mga nakaraang linggo, nitong pagpasok po ng January, marami na po tayong narinig na kung saan ay mensahe ng ating Panginoon, kung paano po tayo magsimula, di ba? Kung paano po tayo baguhin yung ating mga sarili. Amen po ba? Natatandaan niyo po ba yung mensahe ni Pastora na kung saan itong taon na ito, taon po ng ating pong pagbabago sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, nais ko po sanang ibigay sa inyo yung katuruan na kung saan kung paano po mamuhay, paano pong maging balanse yung ating buhay. Sapagkat nung pong nakararaang mga taon, marami po tayong mga pagsubok, di ba? Marami po tayong mga trials, testing na dumaan. Sino po ba yung may mga pinagdaanan na mga problema nung mga nakalipas na taon? Marami po ba, di ba? Kami man po ay talagang sinubok din po ng pagsubok na kung saan lahat po tayo talagang susubukin sapagkat ito po pala parte ng balanseng buhay. Amen po ba? Sabik na po ba kayo kung paano po malaman yung balanseng buhay? Kaya sa umagang ito, nais ko po sanang bigay ng atensyon na kung saan ay talagang maikli man itong mensahe na ito, dapat po nating malaman. Kaya yung pong mga tayo ng tayo, mga hindi na dapat po na dapat ituon na sa mga oras na ito, yung ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Alam ko na sa umagang ito, sabik na sabik tayo, no? Di ba? Kaya sa umagang ito,
Yun nga po, ituturo ko po sa inyo yung balanseng buhay. Pwede po bang sabihin ng ating mga kapatid, Hallelujah! Ayan, ay napakaganda po, kaya hindi ko po masimulan eh. Kaya sa umagang ito, kaya mga kapatid, kung tayo man po ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon o sa ngayon ay nakakaranas tayo pa ng mga pagsubok, ini-encourage ko po kayo na huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat tunay nga po na ito pala parte na kung paano maging balanse yung ating buhay. Kaya sa umagang ito, yung pong balanseng buhay, meron pong yung katapat, meron pong salungat, di ba? Meron pong katapat. Lalong-lalo na po doon po sa ating pong buhay na kung saan ay yung ating pong paglipat ng taon na ito, napakarami po natin pinagdaan ng mga happenings. Di ba? Kung iisipin po natin kung po tayo ay nakapokus doon sa pagkain man lang, di ba? Na kung saan ay malaking epekto sa ating buhay, lalong-lalo na po sa ating pamilya. Kapag ka po nag-focus po tayo sa mga maaalat na pagkain, ano po yung magiging sakit kaya natin? Nako, alam na alam po ninyo. Sa bato, di ba? Napakahirap pong magkasakit sa bato. Nandyan po yung, papunta na po yung dialysis. Di ba? Kaya huwag po tayong mag-focus doon sa mga ganong pagkain. Pagka po mga matatamis, marami po rito na may diabetes, di ba? Kaya pag nag-focus tayo sa mga ganong pagkain, alam lang po natin kung ano po yung magiging epekto sa atin. Pagka po yung pagkaing matataba, litson, halimbawa, mahilig tayo sa mga ganon. Ano po yung magiging sakit natin? High blood. Nako, alam na alam talaga natin. Kaya yun po ang sinasabi ng ating Panginoon na kung saan tuturuan tayo kung paano po maging balanse. Di ba? Kaya sabi nga po ng Panginoon, meron pong katapat. Kung meron pong taong halimbawa, merong payat. Meron po, nako, sino po ba yung mga matataba rito? Meron pong payat, meron pong mataba. Merong araw, meron pong gabi, di ba? May liwanag, may dilim. Meron pong matangkad. Ano po yung katapat? Pandak. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat nakita po ninyo, meron pong balanse. Di ba? Kasi po pagka hindi po natin binalanse, may epektuhan po yung ating buhay. Kaya yun po lang yung ang ibig ko pong sabihin, wag po nating gagawin. Ha? Kasi yun po yung nagiging epekto. Kaya sa umagang ito, nais ko pong basahin sa inyo yung dito po sa Mga Ngaral. 3, talata pong 1
hanggang 8. Ganito po yung sinasabi kasi po mainam po dito minsan sa magandang balita, no? Meron po akong binabasa, yung King James o kung sa mababang saling. Ganito po yung sinasabi sa talata 3, verse 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon ng bawat panukala sa silong ng langit. 2. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani, di ba? Yung pagtatanim, meron pong pag-aani. Kaya yung pong mga nagtatanim, pag po tayo may itinanim, tiyak na merong aanihin. Kaya meron pong pag-aani, meron pong pagtatanim. Kaya dito po sa verse 3, na kung saan ay panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. 4. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Dito po sa ating pong binabasa, kung iisipin po natin, may panapanahon na kung saan ang ating pong Panginoon may panahong itinakda na kung saan talagang nakikita po natin na kung saan yung pong ating pag-iyak o pagtangis. Lahat po tayo ay dumaranas niyan na meron po tayong panahon na kung saan yung pong ating, lalong-lalo na po, yung ating mahal sa buhay, di ba? Meron po tayong panahon na yun na iiwan tayo, talagang halos lulungkot tayo, di ba? Kaya may panapanahon lahat. Meron pong katapat yung ginawa ng ating Panginoon. Dito po sa verse 5, may oras po ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama-sama at may oras ng paghihiwalay. Nakita po ninyo, meron pong oras talaga yon o panahon na kung saan ay talagang meron po tayong mararanasan natin yung paghihiwalay. Nakita po natin, marami pong minsan ay talagang nagtatrabaho po sa ibang lugar. Pinipilit po natin gumanda yung buhay. May oras naman po ng pagsasama-sama rin. Di ba? Kaya dito po sa verse 6, may oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. Napakaganda po nito, napakahaba po nito, pero nakita po ninyo, meron po itong bawat panahon na may balanse. May oras po ng pagpunit at may oras ng pagtahi. May oras ng pagtatahimik, may oras ng pagsasalita. Di ba? Kaya minsan po, napapansin ko, mas marami po yung ating salita, di ba? Kesa po doon sa paghinto. Okay po ba yun? Marami po kasi yung bang, ano tawag nun, yung ano tawag nung machismis, yung marites. Ha?
Kaya po mas maganda po, meron lang pong oras noon. Pero ala naman pong kwenta o yung puro tahimik lang, di ba? Kaya dapat po balanse. Kasi po, yun nga nasabi ko nga po, mas marami po ang salita kaysa po dun sa pagtahimik. Kaya mapakaganda po, binabalanse po ng ating Panginoon. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Nakita po, niti po sa ating pong verse na ito, 3:1-8. Nakita po natin yung mga ginawa ng Diyos na merong katapat. Di ba? Kaya sa umagang ito, nais ko pong bigyan po kayo ng paliwanag sa 5 puntos na ipapaliwanag ko po sana sa inyo na kung saan yung mga dapat natin may kaparis. Kaya dito po sa number 1, no guts, no glory. Walang sarap, walang hirap. Di ba? Sa ating pong buhay, alin po ang mas mainam? Yung mauna po yung hirap sa kasarap. Meron po namang buhay na nauna yung sarap kaysa sa hirap. Kayo po ano yung pipiliin ninyo? Yung hirap sa kasarap, di ba? Kasi magkatugma yun eh. Sabi nga po ng iba, hanggang sa ngayon, hirap na hirap kami. Di ba? Kaya huwag po tayong mainip doon. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, meron pong ito po ay gabay o ginawa ng Diyos na para po maging balanse yung ating pong buhay. Di ba? Kaya kapag ka may hirap, may sarap. Kaya mas maganda po talaga yung dumanas nung una na talagang yung buhay natin nagsimula sa wala, di ba? Kaya marami po tayong malalaman kasi may experience po kami dyan eh. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sabi nga po tingnan po natin si Pablo. Siya po ay lingkod din po ng Diyos na kung saan siya po ay talagang nakaranas din po nito. Dito po sa Filipos 4 verse 12, ganito po yung sinabi. Marunong ako mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutuhan ko na ang lahat na ito, ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Diba? Napakaganda po kasi naranasan din po niya yung hirap. Talagang sabi niya, lahat ng iyan ay pinagdaanan ko. Kaya kahit po tayo, anak ng Diyos o naglilingkod sa ating Panginoon, ano man ang kalagayan natin, pastor ka man o anumang ginagamit ka, hindi po tayo exempted yan. Di ba? Dadaan at dadaan tayo sa mga pagsubok. Di ba? Kasi po, lagi ko pong naaalala nung kami po ay talagang sinusubok din po ng mga nakaraang taon. At alam niyo po, napakahirap din po ng mga pagsubok, di ba? Kaya maalala po lang natin
At talaga yung po mga pinagdaanan nating hirap, talaga pong masasabi nating mahirap, di ba? Sino po yung mga pinagdadaanan ngayon na hirap? Marami po kasi nagdadaan sa ganitong hirap. Kasi kaya ko po nasasabi, napapagdaanan po namin yan. Alam niyo po, nung ako po ay nagtatrabaho, talagang lahat ng ginawa ko, talagang puro hirap. Hanggang sa nagkaroon po kami ng, nag-resign, nagkaroon po ng konting negosyo, meron po kaming tindahan. Alam niyo naman po, pag may tindahan, hindi po sumasapat, di ba? Talagang hindi ka pa makapag-Jollibee man lang, di ba? Dahil sayang sa konti mong tinutubo, talagang hinayang na hinayang ka. Kaya napakahirap ng aming buhay. Dala po nung ako po ay mapagharimunan. Lahat po ay ginagawa ko. Ang hindi ko po makalimutan na napakahirap na aking ginawa. Kasi, yun nga po, ako po ay mahilig sa mga ganyan Hanggang sa ako po ay bumili ng 10 sakong uling. Alam niyo po ba yung uling? Yung pong uling, wala naman pong uling na puti, di ba? Maitim. Dala po nung akin pong gusto ko pong magkaroon ng medyo tubo. Talagang niripa ko yung uling. Sa dala nung gusto ko pong mapatungan man lang o kahit 200 yung isang sako, niripa ko yung uling. Binuhos ko yung 10 sakong uling. Naka-4 na sako pa lamang ako. Itim na lahat ang katawan ko. Pati butas ng ilong, di ba? Pinapatawa ko na po kayo. Pero talaga pong gano'n, di ba? Napakahirap po. Yun po binida ko po sa inyo, hindi ko po ibig sabihin talagang hindi po totoo po yun. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa na kung dumadaan man tayo sa paghihirap, meron naman po sarap, di ba? Kaya yung pong mga naiinip, huwag po tayong maiinip kasi meron po tayong panahon. Meron pong panahon. Kaya sabi nga nung iba, 25 years na ako dito sa church. Hanggang ngayon, ano po yung sinasabi nilang sarap, di ba? Sabihin niyo yung mga sinasabing blessing. Kaya huwag po tayong mainip. Sapagkat dito po sa ating pong church, ngayon po lumalakad na po sa 26, di ba? 26. Dito po natin mararanasan konting pagtitiis lang, di ba? Mararanasan natin po sa taon na ito yung mga pagpapala. Pwede po ba nating palakpakan yung ating Panginoon? Sabi nga po rito sa Jeremias 29 verse 11, napakaganda po nitong verse na ito. Ang sabi po rito, ito po ay pangako po ng Diyos. Na kung saan ang sabi, alam ko kung papaano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa at magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Di ba? Napakaganda po nung plano po o yung pangako po ng ating Panginoon. Bibigyan daw po tayo ng mabuting kinabukasan. Huwag lang po tayong mainip.
Sino po ba yung naiinip na? Kasi pag po tayo nainip ngayon, anong malay natin sa isang linggo, yung iniintay natin, ibibigay na, inainip pa tayo. Di ba? Kaya yun lang, laban lang. Kaya sabi ko pa nga po sa mga kapatid, konting tiis lang. At darating yung panahon natin na meron ding sarap, di ba? Pangalawa po, no battles, no blessing. Kapag wala pong laban, wala pong pagpapala. Di ba? Kaya napakaganda po, meron pong katapat. Ha? Kung meron pong laban, meron pong pagpapala. Ibig sabihin, meron po tayong nilalaban ng mga pagsubok. Yun nga po, medyo konting tiis at darating din po yung ating pagpapala. Amen po ba? Kaya sabi nga po rin ni Pablo dito po sa kabataan, dito po sa 2 Timothy 2 verse 3, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo. Di ba? Kaya sabi nga po ni Timoteo sa mga kabataan, lumaban lang kayo. Huwag po tayong mainip. Kasi sa mga kabataan, napakarami po ngayon na nakikita namin na hindi po parang lumalaban. Nakukuha po sila ng mga sanlibutan pa. Kaya hindi po natin masisisi, pero dapat ang sabi, huwag kang susuko doon sa mga ganong pag-uusig. Marami pong dadaan, lalo na sa mga kabataan. Kaya ang sabi nga po rito sa Efeso 6 talata pong 12, ganito po yung sabi, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may mga kapangyarihan at may tagapamahala ng kadilimang mangyayari sa mundong ito. Kaya yung pong ating pong kalaban, napaka talino, di ba? Nasa paligid lamang natin. Talagang nag-aali-aligid lang yan. Talagang, alam mo, si Satanas talagang minsan po talaga hindi po natin maiwasan kasi nakatabi lang sa atin yan eh. Kaya sana pagtiisan natin yung mga ganong hamon sa atin ng kalaban. Kaya dito po sa ating pong verse na unang Pedro 5, talata pong 8 hanggang 9, ganito po yung sinasabi. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid parang leong, umaatungal at naghahanap ng malalapa. Di ba? Andyan po siya sa paligid. At talagang pag nakita po tayong humihina, diyan po siya aatake. Dito po sa verse 9, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos. At labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap,
kundi pati ang mga kapatid ninyo kay Kristo sa buong mundo. Di ba? Kaya, yun nga, sabi nga po sa atin, laban lang. Kaya, napakahirap po sa mga panahon na ito. Marami po tayong nararanasan laban. Kalaban na kung saan talagang hindi natin maiwasan, pero dapat hindi po tayo sumuko. Ang sabi nga po, patatagin natin ang ating pananampalataya. Na kung saan, ang sabi dito po sa Exodus 14 verse 14, na kung saan ang sabi, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi ninyo kailangang makikipaglaban pa. Kaya kung tayo ay patuloy na susunod o magtitiwala sa ating Panginoon, meron po tayong Diyos na siya yung makikipaglaban sa atin. Di ba? Kaya huwag po tayong bibitiw. Kasi po, kapag ka po tayo, merong mga testing at mga nangyayari sa ating buhay, huwag po nating kukwestiyonin o magrereklamo sa ating Panginoon. Kasi po yung iba, pabaga po talagang hindi na makayanan yung problema, halos sisihin pa yung ating Diyos. Di ba? Panayang tanong, panay na duda. Huwag po nating isipin yung ganon. Huwag po nating isipin na kaya po tayo binibigyan ng ganitong pagsubok, hindi na tayo mahal ng Diyos. Di ba? Mahal po tayo ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi nga po dun sa Hebreo 13 talata 5, sabi, hindi po tayo pababayaan, di po tayo iiwan. Di ba? Napakaganda po nung ating pong at napakabuti nung ating Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pag nakakaranas tayo ng mabigat na problema, huwag po nating magrereklamo o questionin yung ating Panginoon. Kasi po nangyari po sa amin yan, never na hindi po ako nagreklamo. Talaga pong dadaan tayo diyan Kasi yung pala, kaya tayo dumadaan doon, tinuturuan lang po tayo at kung paano maging balanse yung ating buhay. Amen po ba? Kaya yun po, wag po tayong bibitiw. Wag po nating questionin ang ating Panginoon. Kaya yun po yung sabi nga po doon sa itong no battles, no blessing. Kaya dito po sa ating pong pangatlo, no trials, no trumps. Walang pagsubok, walang tagumpay. Napakaganda po, nakita mo, meron pong katapat. Kapag walang pagsubok, walang tagumpay. Kaya pagka po sa ating pong mga panahon na kung tayo po ay sinusubok, kailangan po tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Manatili tayo na magtiwala sa ating Diyos. Kaya yun lang po yung ating
gagawin na kung saan ay, sabi ko nga po sa inyo, yung mga pagsubok, napakarami pong darating sa ating buhay. Pero pagka po yun ay ating na pagtagumpayan, ang pagpapala o tagumpay ay ating mararanasan. Kaya sa ating pong mga pagsubok na yon, inaalaw ng ating Panginoon. Pero hindi po yun ibig sabihin lagi na lamang yun. Di ba? Kaya nga pansamantala lang yun. Iiwan at iiwan din tayo ng mga problema na yun at tayo po magtatagumpay. Kasi pagka po tayo bumitiw sa ating Panginoon, mas mahirap po yung ating mararanasan. Mahirap pong magtagumpay na kung tayo lang po yung didiskarte. Wala po sa atin yung Panginoon. Di ba? Kaya halos masisira po rin yung ating buhay kapag po tayo ay bumigay. Kaya paulit-ulit po nating sinasabi, huwag po tayong bibitiw sa ating pong mga nararanasan. Kaya dito po sa number 4, sa ikapat natin, ang sabi nga po rito, no cross, no crown. Walang krus, wala pong corona. Kaya mga kapatid, dapat lang po natin na magpasan daw po tayo ng krus. Sapagkat ito po ang sinasabing krus, hindi po yung krus na pinapasa natin sa mahal na araw. Ito po ay spiritual cross, yung pong nangangailangan po ito ng sakripisyo. Sacrifice na kung saan talagang kailangan natin gawin na magpasan tayo o magtiis sa ganitong sitwasyon. Kaya kung tayo man po ay merong pinagagawa sa atin yung ating Panginoon. Minsan po kasi hindi po natin minsan nasusunod. Nagkaroon po tayo, halimbawa po, yung araw lang ng linggo. Kasi po yung araw ng linggo, di ba, tayo sama-sama po rito sa church. Di ba, sino po yung talagang pagkalinggo, excited na, pag dumarating yung linggo, pupunta kami sa church. Pwede po bang itaas yung kamay kung sino po yung excited? Parang wala Ha? Kasi po, yun po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero, minsan po kasi, dumarating yung panahon na meron po tayong kalaban. Kalaban ang ibig mong sabihin, hindi po natin inaakala na hindi natin masunod. Dumating po yung meron tumawag sa atin na tayo po ay mayroong lakad o mga pupuntahan. Meron po tayong pupuntahan. Parang natangay tayo nung sitwasyon na yun. Ngayon po, natupad yung sumama ka na roon sa kaibigan mo nag-invite na yun. Talagang sumama ka para kumain ng masarap, di ba? Sa mga lugar na pupuntahan. Pero mga kapatid, masaya kaya tayo bilang mananampalataya na nagpunta nga tayo, kumakain man tayo ng masarap. Pero nakikita po natin yung ating isip.
nandito po sa ating church. Di ba? Pero yun po yung nararanasan natin. Bilang mananampalataya na dapat yung oras na yon, nandito tayo. Kahit na ano man yung litson man yung kinakain mo. Pero ang atin ba, ang isip natin, nandito. Di ba? Kaya napakainam po ng ating pong kung lalabanan natin yung mga ganung tukso o mga pagkakataon na yun na hindi natin nasunod yung ating pinagagawa sa atin ng Panginoon, hindi tayo nagtiis, di ba? Pero kung tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, umaten po tayo ng linggo. Sino po kaya ang hindi nagiging masaya? Masaya po tayo kahit umuwi po tayo sa atin, masayang-masaya po tayo. Amen po ba? Salamat po sapagkat tunay nga po na yung aking ipinapaliwanag, nakukuha ninyo. Kasi sa nakikita ko, pagka po tayo tumatayo rito, talaga pong sabik na sabik at nakanganga pa. Di ba? Kaya pala nakanganga, natutulog lang. Huwag po na tayong matulog, ano? Kasi po, napakasarap po ng ating pong pagsalu-saluhan yung salita ng Panginoon na kung tayo'y alive o yung tayo po'y talagang nakikinig. Ang sabi ko nga po sa inyo, maikli lang po ito, pero kung ating pong pakikinggan o talagang iisipin, napakaganda po ng ating pong mensahe sa umagang ito. At dito po sinasabi nga po sa Lucas 14 verse 27 na kung saan kapag ang araw po tayo hindi nagpasan, ang sabi nga po rito, sino mang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus at di sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Di ba? Kaya dapat sumunod po tayo. Kasi pag araw hindi po natin sinusunod, hindi po natin masasabing mananampalataya tayo ng ating Panginoon. Kaya dito rin po sa unang Pedro 5 talata 4, sinasabi po rito, at pagdating ni Kristo na siyang Pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Kaya yung pong sabi rito, kapag po tayo ay nagtiyaga, di ba? Talagang may pangako po siya na hindi po tayo kailangan na sumuko sapagkat meron po pala tayong corona na magiging ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Yung corona na yon, sabi talagang hindi kumukupas. Hindi katulad ng ating nakukuha ng mga award na kung ano man, yun po kumukupas. Pero ito pong corona na ito, ang sabi, hindi po kumukupas kailanman. Amen po ba? Kaya napakaganda po ng mga sinasabi rito na mayroon pong katapat. Kaya dito po sa panghuli, ang sabi nga po rito, no Christ, no change.
Kung wala si Kristo, walang pagbabago. Di ba? Napakaganda po. Hindi po natin, mga kapatid, hindi po natin kailangan na ang pagbabago nasa kay Kristo. Hindi po tayo mababago ng relihiyon o anuman po kung saan tayo dalhin. Marami po tayong nakikita na mga masasama na bilanggo, pero kahit nasa bilangguan, hindi pa rin po nagbago. Marami po rin yung talagang hindi po nagbabago sapagkat talagang hindi po yun ang tunay na makakabago sa tao. Ang tunay na pagbabago ng tao ay yung makilala si Kristo ng lubusan. Di ba? Kaya ang pagbabago na kay Kristo. Kaya napakaganda po nung ating pong verse na yun. Yung nandoon na 2 Corinthians 5:17. Yan po yung talagang verse na kung saan ang sinasabi, kapag nga raw po tayo na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Wala nang ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Sabihin, yung mga dati po nating mga ugali, nung mga tayo po hindi nakakakilala sa ating Panginoon, pag nakakilala natin ang ating Panginoon, babaguhin tayo. Kaya yung pong ating mga masasamang ginagawa, mga bisyo, di ba? Yun po yung mga nating binagbago ng ating buhay. Kaya alam ko na dito sa atin ngayon, binago na tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat tunay nga po na yung mga dati nating mga ugali o anuman, babaguhin tayo ng ating Panginoon. At alam po natin na kami man po ay talagang ako man, nagdaan din po sa mga bisyo na yan. Hindi po tayo kayang baguhin ng ating mga kaibigan. Wala po yun. Ang kailangan lang po natin talaga, si Kristo. Amen po ba? Kaya sa ating pong pangwakas na konklusyon, ay iwanan ko po kayo ng verse na ito, na kung saan ay talagang sinasabi po rito sa Isaiah 42 verse 12, na kung saan ang sinasabi, parangalan ninyo at purihin ang Panginoon, kayong mga nasa malalayong lugar. Doon po pala sa ating sinasabi rito, kahit yun pong ang ibig sabihin, kahit na nasa malayo pong lugar, dapat pong purihin natin yung ating Panginoon. Parangalan natin siya. Di ba? Ang sabi nga po rito sa huli, 42 verse 16, Isaiah 42 verse 16, aakayin ko ang mga mamamayang kong bulag sa katotohanan sa daang hindi nila nadadaanan. Liliwanagan ko ang dinaraanan nilang madilim at papatagin ko ang mga bato-bato sa landas ng kanilang dinadaanan. Kaya mga kapatid, nais ko po sana na kung saan yung ating pong mahal sa buhay, na kung saan yun po yung ating una, na kung saan talagang siyeran.
hindi po ika nga ay ilan lang kahit mga elders o anuman po yung ating mga kailangang gawin na dapat magwagi o ng kaluluwa o i-share natin sa ating mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na po sa mga huling araw na ito na kung saan yung ating mga asawa, anak o kaibigang malapit sa atin, umpisahan na po natin talaga na akayin sila sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa ating pong target ngayon na taon na ito, nais ko po sanang bigyan kayo ng kaukulang gagawin. Lahat po tayo, dapat magwagi ng kaluluwa. Umpisahan na po natin. Ngayon pong linggo na ito ay katapusan na po ng linggo, di ba? Sa buwan na ito ng January, susunod pong linggo, February na, di ba? Ngayon po ang gagawin po natin, total naman po, meron po tayong mga silya pa na kung saan ay talagang bakante. O kung kinakailangan, magpuproduce kami ng silya para lang po hindi tumayo yung ating pong mga kapatid. Di ba? Ngayon po, sa araw po ng linggo, pwede po bang pumalakpak yung gawi rito? Salamat at dito po. Salamat po sa akin pong palagay. Mas malakas yung dito. Di ba? Kaya sa linggo, yung pong gawi rito, kailangan pong mag-invite. Bakit nahakay? Sabihin, dapat pong mag-invite. Kung halimbawa 100 ito, 50% man lang maka-invite ng isa. Yun po pangako po natin sa ating Panginoon. Ang uunahin lang po natin yung ating mahal pa sa buhay. Sino po? Yung isipin na po natin yung ating asawa o minsan yung ating anak. Ganun po yung ating kapitbahay na palagi ninyong minamarites, di ba? Kaya yun po yung ating assignment o sabihin talagang gagawin. Pwede po bang mangyari yon? Nako, wala po sumagot. Isa lamang po. Kasi po pagka po tayo nagdala, sigurado pong tayo po ay nagiging average po natin 200. 100 lang po yung ating pong dito sa gawin ito. 50 lang po. Di ba? Maganda na. Matanong ko po, sino po ba yung mga bago na ngayon dito? Sino po yung bago? Ayan, napakaganda po na pwede po ba nating palakpakan yung 2 bago? Kaya natutuwa po kami kahit 2 o anuman o 3 yan, meron pong bago. Salamat po doon sa nag-invite. Kaya po kayo sa susunod na linggo, siguradong puno po tayo. Di ba? Sa susunod naman po linggo, month ng February, ito naman po kabila. Makakaasa po ba tayo? Talagang alang sumasagot no? Kaya yun po yung ating gagawin. Kaya huwag po nating isiping katatawanan, pero nalulugod po ang ating Panginoon kapag po nakakalat natin yung ating salita ng Panginoon. Invitein po natin. Kaya yun lamang po at tayo po ay tumayo. Sige po, tayo po ay
kung kayo man po ay may panalangin, ito man po yung oras ng ating pagtawag sa ating Panginoon. Ito po yung lugar ng ating pagsamba. Dapat natin siyang purihin. Ito po yung lugar na para po tayo makipag-usap sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, nais ko po sanang pasalamatan ang ating pong Panginoon sapagkat tunay nga po na siya po ang ating pong kailangan para po tayo magbago. Salamat po sa umagang ito na minsan pa, Panginoon, kami ay nakapanalangin sa iyo. Salamat po sa mga kapatid na kung saan ay inuna ang oras na ito upang sila, Panginoon, ay makiisa sa pagtitipon na ito, Panginoon. Marami pong salamat sa oras na ipinagkakaloob mo pa sa amin. At patuloy kami na susunod at mananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya marami pong salamat sa iyo, Panginoon. At patuloy kami na sa mga huling araw na ito ay patuloy kaming magwawagi ng kaluluwa, Panginoon. Salamat po sa iyong katuruan, sa iyong gabay at patnubay sa aming umagang ito na kung saan kami nag-aral ng iyong salita, Panginoon. Kaya salamat po sa iyo namin ibinabalik ang matamis na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.